Yan mga kapatid, mga kaibigan. So nandito po tayo ngayon sa isang magandang lugar dito sa bayan ng Tabina, Zamboanga del Sur. Particularly sa may Baganian, Tabina. Napakalakas ng hangin dito, no? Habang naliligo yung anak natin, binabantayan din natin, no? Habang naliligo. So magandang balita mga kapuntos, mga kapatid, no? Kasi pinoproseso na po, inaprubahan na po ng Vatican yung pagproseso sa isa sa posibleng pinakabatang santo ng ating simbahan, no? Na isang Ilocana na si Ninia Ruiz Abad, no? Itong 13 years old na batang to ay grabe yung kanyang debosyon. Unang-una yung debosyon na sa Holy Eucharist, no? Kasama ng kanyang mga magulang, grabe ito siya sa kanyang debosyon sa Holy Eucharist. At pangalawa sa Rosary, no? Grabe ng debosyon ng batang ito sa banal na Rosaryo, no? Itong batang ito na 13 years old pa lamang, no? At namatay ito matapos atakayin sa kanyang puso sa habang nasa eskwela, no? Ang batang ito, mga kapatid, mga kaibigan, habang nasa eskwela, ano? Ang kanyang sa ating mga nalalaman, no? Ang batang ito na si Ninia Ruiz Abad, no? Ang batang ito, grabe yung kanyang devotion din po sa mga holy images, no? At yung kanyang motto, mga kapatid, alam niyo ba, no? Sa kanyang edad na 13 years old, yung kanyang motto ay napakaganda. God first, no? Unahin talaga yung Panginoon, no? Biblical yan. Nabasa natin yan sa Mateo 6:33. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all the thing shall be added unto you. So nasa Biblia na, no? Nasa Biblia yung kanyang motto, mga kapatid at mga kaibigan, no? Pangalawa, no? Napakaganda ng kanyang istorya sa kanyang buhay, kasi yung kanyang debosyon sa Holy Eucharist, sa rosaries, sa holy images, at sa mga sacramentals po ng ating simbahan, ay yung kanyang debosyon ay mula po sa dedikasyon din ng kanyang mga magulang, no? Yung kanyang mga magulang, yung kanyang ina kasi devoto po sa tinatawag natin na Divine Mercy. So dito atin makikita na napakahalaga talaga, no? Napakahalaga talaga na tinatawag natin na maging model itong mga parents, no? Ng mga magulang. Alam naman natin na marami na mga magulang talaga, no, na super tawag natin na supportive sa kanilang mga bata. So mahalaga din po na sa spiritual, no, sa spiritual na spirito dadalhin din natin sila. Maging model tayo, hindi lang sa pananalita kundi sa mga gawain natin, no. Makilala nila yung Panginoon sa makita nila sa atin, no. Gaya ng batang ito na 13 years old. Kasi yung devotion ng kanyang ina sa Divine Mercy is napakalakas yung devotion. At pangalawa, dito natin makita, no, na yung mga bata, kahit mga bata sila, dapat din natin sila pakinggan, no? Dapat din natin silang pakinggan. At biblically nasa nasa Salmo 8:3 na maging mga bata ay pwede silang makadahig sa Diyos. Pwede silang makagawa sila ng paraan, no, para sa Diyos, no, yung kanyang mga ginagawa. Alam naman natin na bago mabinyagan yung isang bata, meron siyang tinatawag na original sin, no? Pero matapos mabinyagan ito mga bata, mga kapatid, dito natin makita na sila yung pinakasanto, no, sa balat ng lupa matapos sila mabinyagan, no? Kasi wala lahat yung lalong-lalo na yung original sin. So i-pray natin ang batang ito ay magiging santo ng ating simbahan, no? Santo ng ating simbahan, ma-canonize ito, itong si Ninia Ruiz Abad, na ito ang posibleng maging pang-apat na santo ng ating simbahang Katoliko. Pang-apat ba? Si Ruiz, pang-tatlo pala, no? San Lorenzo Ruiz, at maging si sino pa ba?
San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at kung posible, ito si Ninya Ruiz Abad, no? Dito natin makita na hindi mga pare, ordinaryong mga laiko, hindi lang obispo, no? Hindi na yung mga laiko yung naging santo ng Pilipinas, no? Ordinaryong mga laiko naging santo ng Pilipinas. Lahat naman tayo ay tinatawag sa pagiging santo, bayan ng ating Panginoon. 1 Pedro 1:16, sinabi ni San Pedro, yung sinabi ng ating Panginoon din na maging banal kayo gaya ng Diyos Ama na banal. So, nanalangin natin na lahat ng ating mga ginagawa, no, ay ialay natin sa ating Panginoon. God first, ito yung magandang paalala, no? Unang-una, unahin natin yung Panginoon at siya nang bahala, no, sa ating mga siya nang bahala sa ating mga tinatawag na mga plano. Kaya ayun nga sa Proverbio 16:1, ubayan mo lang sa Panginoon lahat mong ginagawa. So pray natin na maging successful yung canonization ng santong ito, at dalangin din natin, hilingin natin sa kanya na Saint Ninya Ruiz Abad, pray for us. Yun lang po. Magandang salamat at daghang salamat at magandang umaga.